May mga gabi sa lungsod na tila karaniwan lamang. Mga ilaw ng sasakyan na naglalakihan sa kalsada, mga taong nagmamadaling makauwi, at mga stoplight na paulit-ulit na nagpapahinto sa bawat biyahe. Ngunit paano kung sa bawat paghinto mo sa trapiko, may isang nilalang na palaging naroroon? Isang babaeng hindi mo kilala. Isang babaeng tila nauuna sa bawat kanto. At isang babaeng imposibleng makasabay, ngunit palagi mong nakikita. Sa gabing ito, samahan ninyo akong tuklasin ang isang nakakatakot na misteryo sa gitna ng mataong lungsod. Isang kwentong magpapaisip sa inyo sa tuwing hihinto kayo sa pulang ilaw. Ito ang kwento ng ang babaeng laging nakasabay sa trapiko. Alas 11 na ng gabi nang magpasya akong umuwi mula sa opisina. Karaniwan ng mabigat ang trapiko sa lungsod, pero ng gabing iyon, tila kakaiba ang katahimikan. Kahit maliwanag ang mga ilaw ng mga gusali at establishmento, pakiramdam ko ay parang may kulang. Habang nakahinto sa pulang ilaw, napansin ko ang isang babae sa kabilang kanto. Nakatayo lamang siya, nakatingin sa mga sasakyan. Hindi gumagalaw. Nang mag-green ang ilaw, umandar na ako at hindi na siya pinansin. Pagdating ko sa susunod na intersection, muling nagpula ang ilaw. At doon ko siya nakita, nakatayo ulit. Sa kabilang kanto, parehong damit, parehong ayos ng buhok, parehong walang ekspresyon sa mukha. Napakunot ang noo ko. Imposibleng mauna siya sa akin. Hindi naman siya sumakay ng sasakyan. Nang umandar muli ang trapiko, sinubukan kong huwag nang isipin iyon. Ngunit sa ikatlong stoplight, nandoon na naman siya. Mas malapit, mas malinaw, at ngayon tila nakatingin na siya mismo sa akin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang rear view mirror. Wala. Paglingon ko sa harap, nakatayo na siya sa gilid ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Hindi siya kumatok, hindi siya nagsalita. Nakatingin lamang siya sa akin, at sa unang pagkakataon, napansin ko ang kanyang mga mata. Wala itong puti, puro itim. Biglang nag-green ang ilaw. Mabilis akong umarangkada. Hindi na ako lumingon, hindi na ako huminto. Pagdating ko sa bahay, agad kong ikinandado ang pinto. Huminga ako ng malalim, tapos ay tumingin sa bintana. At doon ko siya nakita, nakatayo sa kabilang bahagi ng kalye. Tahimik, nakatingin, parang naghihintay. At dahil sa takot, sinara ko agad ang bintana at sa gabing iyon, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang babaeng nakita ko sa bawat stoplight. Baka pagod lang ako, baka guni-guni, baka epekto ng stress. Yun ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Ngunit makalipas ang isang linggo, muli ko siyang nakita. Alas 12 ng hating gabi, nagmamaneho ako sa isang malapad na kalsada sa gitna ng lungsod. Kaunti na lamang ang mga sasakyan. Tahimik, masyadong tahimik. Nang huminto ako sa isang pulang ilaw, napansin kong may anino sa gilid ng pedestrian lane. At kahit hindi ko pa nakikita ng malinaw ang mukha niya, alam ko na agad kung sino iyon. Ang babae. Nakatayo na naman siya. Ngunit may kakaiba. Hindi na siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa likod ng sasakyan ko. Dahan-dahan kong tiningnan ang rearview mirror. Wala naman ako nakita. Ngunit nang ibinalik ko ang tingin ko sa harapan, nakangiti na siya. Isang ngiting hindi dapat makita sa mukha ng tao. Napakalawak, napakalamig. Para bang may alam siyang hindi ko alam. Biglang nag-green ang ilaw. Mabilis akong umalis. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan ko, napansin kong may isa pang sasakyan sa likod. Isang puting kotse. Tahimik itong sumusunod. Hindi lumalampas, hindi lumilihis, parang nakabuntot lamang. Ilang minuto rin kaming ganoon, hanggang sa dumating ako sa isang flyover. Doon ko muling nakita ang babae. Nakatayo siya sa gitna ng tulay. Hindi gumagalaw, hindi umiiwas, hindi makatotohanan. Napadiin ako sa preno, ngunit sa isang kisap mata, nawala siya. Parang usok na tinangay ng hangin. Nang huminto ang sasakyan ko, agad kong tiningnan ang paligid. Wala na siya. Ngunit napansin ko ang puting kotse sa likuran. Nakahinto rin ito at dahan-dahang bumukas ang pinto ng driver. May lalaking bumaba. Maputla ang muka. Mukhang takot na takot. Lumapit siya sa bintana ko. Ikaw rin ba? Nanginginig niyang tanong. Hindi ako nakasagot. 3 gabi ko na siyang nakikita. Tumahimik siya sandali. At sa tuwing nakikita ko siya, may nawawala.
Nanlamig ang buong katawan ko. Ano ibig mong sabihin? Tumitig siya sa akin. Pagkatapos ay itinuro niya ang rearview mirror ko. Dahan-dahan akong napalingon at doon ko nakita sa likod na upuan ng sasakyan ko, may nakaupo isang babae at tahimik, nakangiti at ngayon, hindi na siya naghihintay sa kanto, nakasabay ko na siya sa biyahe. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lamang ako sa rearview mirror. Doon sa likod na upuan, nakaupo ang babae, tahimik, nakangiti, at tila hinihintay ang susunod kong gagawin. Napapikit ako ng mariin, pagdilat ko, wala na siya, walang tao sa likuran. Ngunit hindi nawala ang malamig na pakiramdam na bumalot sa buong sasakyan. Mabilis akong bumaling sa lalaking nasa labas. Ngunit nagulat ako, wala na rin siya. Sarado ang pinto ng kanyang puting kotse at walang bakas na may bumaba rito. Parang hindi nangyari ang usapan namin. Parang ako lang ang nakakaalala. Mabilis akong umalis sa flyover. Ang tanging gusto ko ay makauwi. Ngunit habang binabaybay ko ang mga ilaw ng lungsod, may napansin ako. Unti-unting nawawala ang ibang sasakyan, ang mga gusali ay tila mas madilim. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang lumalabo at ang pinakakaiba, hindi ko na nakikita ang ibang tao. Para bang ako na lamang ang natitira sa lungsod. Biglang tumunog ang radyo. Hindi ko naman ito binuksan. Puro static lamang. Sabay may narinig akong mahinang boses. Huminto ka. Agad kong pinatay ang radyo, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, muli itong bumukas. Huminto ka! Mas malinaw na ngayon, mas malapit at tila nanggagaling hindi sa speaker, kundi sa likod ko. Hindi ko na napigilang tumingin sa rearview mirror at doon ko siya nakita. Muli, nasa likod na upuan, ngunit iba na ang itsura niya. Hindi na siya nakangiti, nakatingin lamang siya sa akin, parang nalulungkot, parang may gustong sabihin. Biglang nagliwanag ang buong paligid at sa loob ng isang iglap, may nakita akong larawan na parang alaala na hindi ko naman alaala. Isang gabi, malakas ang ulan, isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane, isang sasakyang mabilis ang takbo, at isang malakas na banggaan. Kasunod nito ang katahimikan. Napahawak ako sa manibela, hindi ko maintindihan ang mga nakikita ko, ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi ako ang nakabangga sa kanya. Ngunit may koneksyon ako sa taong nakagawa nito. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinaliksik ang mga lumang balita. At doon ko natuklasan ang katotohanan. 10 taon na ang nakalipas, may babaeng nasawi sa parehong kalsadang iyon, hit and run. Hindi kailanman nahuli ang driver, ngunit nang makita ko ang larawan ng suspect, nanlamig ang dugo ko dahil ang lalaking hinahanap ng mga pulis noon ay ang sarili kong ama at doon ko naunawaan kung bakit ako ang sinusundan ng babae. Hindi siya naghahanap ng masasakyan, hindi siya naghahanap ng makakasama, naghahanap siya ng katotohanan. At ngayong nalaman ko na ito, pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang lahat dahil ng gabing iyon, bago ako matulog, may narinig akong mahinang katok sa bintana. 3 beses. At nang silipin ko ang labas, may isang babae na namang nakatayo sa kabilang kalsada, ngunit hindi na siya nag-iisa. May isa pang anino sa tabi niya. Isang lalaking nakayuko ang ulo at kahit malayo sila, nakilala ko agad kung sino iyon, ang aking ama. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Ang larawan ng aking ama na nakatayo sa tabi ng babae ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kinabukasan, agad akong nagtungo sa lumang bahay ng aking ama. Matagal na siyang yumao, ngunit may mga bagay na naiwan siyang hindi kailanman ipinaliwanag. Habang naghahalungkat ako ng mga lumang gamit, may nakita akong kahon sa ilalim ng isang kabinet. Puno ito ng mga lumang dokumento, mga litrato at isang lumang diary. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ang mga pahina. Hanggang sa nakita ko ang isang entry na may petsang 10 taon na ang nakalipas. Ang gabi ng aksidente, nakasulat doon. Hindi ko sinasadyang mabangga ang babae. Natakot ako, umalis ako, at mula noon, gabi-gabi ko siyang nakikita sa mga kalsada. Parang tumigil ang paghinga ko. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hindi siya naghihiganti, hindi siya galit. May gusto siyang ipaalala. Hanggat hindi ko inaamin ang kasalanan ko, hindi siya mawawala. Sa huling pahina, may nakasulat na isang address. Ang mismong lugar kung saan siya namatay. Kinagabihan, nagtungo ako roon. Muling binagtas ng sasakyan ko ang parehong kalsada. Parehong mga ilaw, parehong mga gusali, parehong katahimikan. At nang marating ko ang pedestrian lane,
Nakita ko siya nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Tahimik. Hindi gumagalaw. Huminto ako. Sa unang pagkakataon, hindi ako umalis. Lumabas ako ng sasakyan. Malamig ang hangin. Tahimik ang buong paligid. Tumingin ako sa kanya at sinabi ko ang mga salitang matagal nang dapat narinig. Patawad. Patawad para sa kasalanang hindi na itama. Patawad para sa katotohanang itinago. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi na iyong nakakatakot na ngiti, kundi isang payapang ngiti, parang may matagal ng dalang bigat na tuluyan nang nawala. Unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng poste, kasabay ng pagkawala ng kanyang anyo. At sa likod niya, nakita ko rin ang aking ama. Hindi siya nagsalita, hindi siya ngumiti, ngunit tumango siya, parang nagpapasalamat, at maya-maya'y naglaho rin. Lumipas ang maraming buwan, hindi ko na muling nakita ang babae. Hindi ko na narinig ang katok sa bintana, hindi na rin kusang bumukas ang radyo sa aking sasakyan. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nagmamaneho ako sa parehong lungsod, huminto ako sa isang pulang ilaw. Pagtingin ko sa kabilang kanto, may isang babae na namang nakatayo. Nanlamig ang dugo ko, ngunit nang masdan ko siyang mabuti, isa lamang pala siyang ordinaryong tao na naghihintay tumawid. Napangiti ako, saka ko naunawaan. Minsan, ang tunay na multo ay hindi ang mga nakikita natin sa dilim, kundi ang mga kasalanang matagal nating tinatakasan, at kapag hinarap natin ang mga ito, doon lamang tunay na natatapos ang kanilang paghabol. Maraming salamat sa pagsama at sa pakikinig ng ating kwento. Paki-like at pa-subscribe na lang kung gusto mong updated ka sa susunod nating upload na Kwentong Kalsada. Salamat!